Magandang araw ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo ka-coffee. Oy, alam nyo ba yung nangyari? Yung mga OFW dyan sa Qatar, di ba pinalaya na? Aba, si PBBM pala nag-utos. Nag-utos sa Department of Migrant Workers na bigyan agad ng legal and welfare assistance itong 20 na naaresto. Yan po ang kanyang kautos-utusan sa Department of Foreign Affairs. Yan po yung pahayag ni Secretary Hans Leo Kaktak ng Department of Migrant Workers. Aba, bida talaga ang mga OFW. Kahit binabash si PBBM, bida talaga ang mga OFW sa administrasyon na ito. Hindi lang yan. Ngayon, sa episode na ito, pag-usapan din natin, kilalanin natin yung isang party list, itong OFW party list. Kasi kung inyo mapapansin, sa previous episodes natin, kinikilala natin yung mga party list na nakatutulong ha. Mamaya pag-usapan din natin yan at paano nagiging bida yung mga OFW sa ilalim po ng party list na ito at sa administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Importante to. Maraming nakikinig sa atin ng mga OFW. Sige, dito muna tayo sa mga OFW dyan sa Qatar. Yung naaresto, syempre may mga fake news na pinapakalat. Ang sinasabi nila, hindi daw po tumulong ang gobyerno. Sabi ni Harry Roque, wala daw pong ginawang tulong ang gobyerno dahil pro Duterte daw po itong mga OFW na to. Fake news si Harry Roque. O ito, may statement si Secretary Hans Leo Kakdak. O basahin natin yung kanyang statement para dun lang tayo sa totoo. Dun tayo sa tama. And I quote the Secretary, "Upon directive of the President, since he learned about the arrest of around 20 Filipinos OFWs in a report in Doha, Qatar last March 27, gabi around 10:30, he immediately directed the Department of Migrant Workers, of course in partnership under the same one-country team with the Department of Foreign Affairs or DFA and our embassy in Doha to provide legal and welfare assistance to the 20 who were arrested." Unquote. Halaka! Halaka! Sabi niyo walang ginawang tulong ang gobyerno. Ano to? Sasabihin nyo, nagsisinungaling si Hans Leo Kakdak. Ay, tingnan mo yung reputasyon ng taong yan. Hindi yan magsisinungaling. Karir yan, hindi yan politiko. Nung marinig ng presidente, Mr. President, may naaresto tayo mga kababayan, mga OFW yan, nandiyan sa Qatar, naaresto dahil nagkilos protesta patungkol dito sa pagkakaresto kay Digong. Diba, kung masama si PBBM, pwede niya sabihin, hayaan mo sila, mabulok sila dyan. O kumuha sila ng sarili nilang abogado. Si Sara Duterte ang tumulong dyan. Si Harry Roque ang tumulong dyan. Hindi ganyan ang mindset ng presidente. Yan din ang sinasabi ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. Kahit na nagkamali yan, kahit na nang babash pa sa gobyerno yan, OFW pa rin yan. Kababayan pa rin natin yan at kinakailangan yan tulungan. Pareha sila ng mindset ni PBBM eh. Yun din ang sinabi ni PBBM. Magbigay ng legal and welfare assistance. Kasi kung hindi binigyan ng legal assistance yan, na ganyan kabilis ha, sa tingin mo, nakalaya na ngayon yan? Kahit ilang araw nakakulong yan, kahit pa paano, mabilis-bilis pa rin yan. Nakalaya na. Yung mga OFW na yan, dyan sa Qatar. Kung hindi tinulungan ng gobyerno yan, Harry Roque, sa tingin mo nakalabas yan? Definitely hindi. Ang first response dyan, yung embahada natin dyan sa Doha. Sila ang unang tutulong dyan at sila ang unang lalapitan ng mga kamag-anak nila, ng mga kaibigan ng mga nakulong. Tapos, unfair naman na sabihin yung walang ginagawang tulong itong gobyerno na to. Hoy, buti na lang ha, buti na lang. Under this administration, bida ang mga OFW. Bida, talagang bida. Pansinin ninyo, ka-coffee, sa mga previous months, previous years, first 1, 2, or first, second, or third year ng presidente natin, nag-ikot siya sa iba't ibang bansa. Kinakailangan niyang marinig yung concerns ng ating mga kababayang OFW. Kinausap niya yung ating mga kababayan at ipinadama sa mga OFW na ito na nandito ang gobyerno. Kinikilala namin yung inyong sakripisyo, which is malaking bagay para sa mga OFW. Yung inyong papel, yung inyong remittance, yung inyong tulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, kinikilala natin yan.
Si Presidente paulit-ulit dyan. Nagbabantay tayo sa Presidente. 4 years na tayo nakabantay kay PBBM. Inassure niya yan na yung mga OFW hindi pabayaan. May ebidensya yan. Kahit i-check nyo online ka-coffee, makikita nyo yung mga pinagagawa ng Presidente. At ang sinasabi niya pa nga yan, ambassadors natin, itong mga OFW. Ito, pakitaan ko kayo ng ebidensya. Headline ng Philippine Information Agency, PBBM carves a lasting legacy with landmark reforms for OFWs. Maraming programa para sa mga OFW. Mamaya, pag-usapan naman natin itong mga ginawa ng OFW party list para sa mga kababayan nating OFW. For millions of overseas Filipino workers, life abroad is a relentless pursuit of a better future marked by long hours, homesickness, and the hope that their sacrifices will uplift their families back home. Totoo naman yan. Hindi mo matatawaran yung sakripisyo ng mga OFW ng mga kababayan natin. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. understands this reality. Under his leadership, the government has taken unprecedented steps to ensure that OFWs are not only recognized but also genuinely cared for. Kabilang dito ka-coffee sa migrant workers agenda is at the heart of PBBM's migrant workers agenda is a vision to transform Department of Migrant Workers into a world-class institution, one that provides comprehensive health care, streamlined government services, and the lasting sense of belonging for Filipinos working abroad. Yung hospital para sa mga OFW dyan sa San Fernando, Pampanga, kasama po yan yung pagpapabilis sa mga proseso, yung pagtitiyak na hindi sila maabubudol, hindi sila maaabuso sa bansang pupuntahan nila. Yung welfare nila kapag nandiyan sila sa airport, sa Ninoy Aquino International Airport. At least kahit paano mafe-feel nila ang sarap maging OFW. 'Di ba? Yung simpleng lounge na ibigay sa kanila. In fairness. Tapos ayaw tanggapin yan ng mga DDS. Hindi nila matanggap yan. Talaga itong mga DDS, basta positive, hindi nila matanggap. Sa kabila nitong sakripisyo na ito ka-coffee ng mga OFW natin, malaking bagay na binibigyan sila ng tulong. Di ba? Kasi karapatan nila yan Deserve nila yung tulong na yan So para sa episode din na ito, kilalanin natin ang isa sa mga nagbibigay ng tulong sa mga OFW. Naku, napakarami nating kababayang OFW. Ito hindi budol. Itong OFW party list. Pamilyar kayo ka-coffee? Ako, medyo pamilyar ako dito Medyo sikat-sikat itong OFW party list Kasi nagpapasikat. Nagpapabida. Alam nyo ang ibig sabihin na nagpapasikat at nagpapabida? Nagtatrabaho. May ebidensya. Huwag na natin silipin yung ibang mga party list dyan. Kaya nasisira yung imahe ng ilang party list. Kasi binubutas yung upuan, hindi nagtatrabaho. Pero in fairness, dito, pag check ko sa record na to, may mga previous episodes din tayo ng mga party list. Chine-check natin yung mga accomplishments nila. In fairness dito, pabida itong OFW party list. Sige, kilalanin natin itong party list na to. At ano yung mga major accomplishments nila at ano yung mga naitulong nila para sa mga kababayan natin. Huwag tayong fake news doon tayo sa totoo. Sige, 1. Ano itong OFW party list para sa mga nagtatanong? Ang OFW party list, ito po pinamumunuan ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Dati po itong celebrity. Bilang isang celebrity, madalas din po magte-taping sa iba't ibang bansa na mala OFW na rin. Siyempre, mawawalay din sa kanyang mga kamag-anak abroad. Ang kampiyon ng OFW and ang One Filipinos Worldwide o OFW party list ay sandigan at kakampi ng mga OFW at kanilang pamilya saan man sa mundo. Ang OFW party list ay nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng ating OFW sa loob at labas ng bansa. Tumutulong din ang OFW party list sa pangkalahatang sektor ng mga manggagawang Pilipino. Very important yan ka-coffee. Ito talaga marginalized sector talaga. Itong OFW. Mga OFW, mga kababayan natin, overseas workers, marginalized sector yan. Kaya kailangan represented sila dyan sa Kongreso. Sige, ano yung resibo? Anong mga nagawa nito ka-coffee? Basahin natin ito. Number 83, OFW party list. Walang batid na programa din ang hatid ng OFW party list sa ating mga komunidad. Umiikot sa 4 na major categories ang serbisyo ng OFW party list. Ang napapansin ko lang, ganito dapat hindi yung chop suey.
May ibang grupo kasi chapsoy, o ganito, meron akong programa para sa kabuhayan, may programa sa edukasyon, may programa para sa ganyan, sa ganun, sa ganun, sa ganun, sa ganyan. Hindi mo na nakikita nasaan ba talaga yung focus mo. 'Di ba? To the point, nakakalimutan mo na yung nire-represent mong sektor. Ang party list ka, Coffee, nire-represent niya yung isang sektor. Advocate siya ng isang sektor. Ibig sabihin, isusulong bilang isang advocate, isusulong mo yung kapakanan ng sektor na yan. Minsan lang ha, may mga party list na nalilihis. Kaya ayaw ng tao minsan eh. May mga negative comments sa'yo, walang nagagawa yung party list na yan. Kasi yung iba, sinisira yung reputasyon. Ito yung nare-represent nilang sektor, yung programa nila, lihis doon sa sektor na yan. In fairness dito, nahahati sa 4 yung programa nila. 1, bida ang kabuhayan, livelihood opportunities and skills training. Very important yan, lalo na sa mga OFW. Kung gusto nyo, dito na kayo manirahan sa Pilipinas, syempre, baka nagkakaroon ng skills mismatch o kinakailangan mag-undergo ka ng skills training. Diba? Kung gusto mo magnegosyo, kasi yan, ito common mistake ng mga OFW natin eh. Magtatrabaho sila sa ibang bansa. Diba? Sabihin natin, household helper. Tapos, pag uwi ng Pilipinas, magninegosyo. Hindi advisable yung ganyang estilo. Kasi, una, ang pagninegosyo, hindi naman yan sa unang pagtatayo mo, magbo-boom yan eh. Medyo mahabang proseso yan eh. Matututo ka, babagsak, matututo, babagsak. Medyo malulugmok ka. Lalo na kung hindi mo naman expertise yan. Kumbaga, sisimulan mo lang yan matapos ka magretiro. Malaki ang tendency na babagsak. By research, by science, majority ng mga negosyo hindi nagsasucceed. Hindi naman dinidiscourage natin ka-coffee, pero ang pinupunto natin dyan, importante, you are equipped with proper skills kung paano magpatakbo ng negosyo. Kasi sayang, yung inipon mo, and then i-invest mo sa negosyo, naku, may mga investment scams pa, matatalo ka. Saan ka pa kukuha? Hindi ka naman makakapagtrabaho na. Importante to, skills training and livelihood opportunities. Kasi maraming kababayan natin, tinitiis lang ang pag-abroad. O kung meron kang option dito sa Pilipinas, may mga livelihood opportunities dito, then why not? Diba? Pangalawa, bida ang edukasyon, educational policies and programs, scholarships and other youth programs. Isa din dyan sa focus, lalo na po yung mga anak ng OFW, mabigyan sila, mag-benefit sila sa mga programa yan. Bida ang kalusugan, health-related policies and programs, very important and very related din yan. Bida ang kapakanan at pagpapaunlad, promotion of welfare and development and provision of social protection. Pasok na pasok sa mga OFW. Sige, basahin natin. Ano itong mga resibo nagawa nila under each program. No? Sa bida ang kalusugan, nagbigay ng livelihood program sa ilalim ng Tupad at Sustainable Livelihood Program o SLP. Pamilyar kayo dyan. Baka nag-benefit din kayo dyan. No? Naglunsad ng Livelihood Assistance Grant for OFWs o yung LAGO. Livelihood Assistance Grant for OFWs para sa 25 na dating OFW at kapamilya. Nagsagawa ng training sa agrikultura at turismo bilang reintegration program kasama ang 250 OFWs at kanilang pamilya. Okay din tong reintegration program ha. Sa sektor naman ng edukasyon, nagbigay ng scholarship assistance para sa kolehiyo at TechVoc. Namahagi ng tablets, laptops, school supplies at sports equipment para sa elementary at high school students. Malaking bagay din yan. Bida ang kalusugan, naghatid ng medical assistance sa libu-libong pasyente. Namahagi ng dialysis machines, wheelchair at essential medicines sa mga komunidad. Naglaan ng pondo para sa mga opisyal, para sa mga ospital at health centers. Nagsagawa ng psychological first aid training at mental health seminar. At napakarami pang iba. Hindi tayo matatapos ka-coffee sa dami nitong mga programa kung iisa-isahin mo natin yan. Ang pinupunto ko dito, kung boboto kayo ng party list, tingnan ninyo yung may trabaho, yung may ebidensya, yung nagtatrabaho. Ako, nagpo-promote ako ng party list ka-coffee. Pero yung pinopromote natin, alam natin na makatutulong at hindi mambubudol. Kasi once na mabudol kayo sa pinopromote natin, babalikan nyo ako. Kasi si Ka-Coffee, pre-nomote niya yan. Naniwala ako kay Ka-Coffee. At check natin ang profile bago natin i-promote yan. Pwede. Actually, dati, sabi ko naman sa inyo, di ba, nagtrabaho ako sa media organizations, na-i-interview din natin yan. Yung kanilang mga efforts, initiatives nila para sa mga OFW, noon pa man, nasusubaybayan na natin yan. Kayo nang bahala Ka-Coffee ang magdesisyon.
Yan, pinag-uusapan natin itong mga party list na sa tingin natin makatutulong sa ating mga kapwa kababayan. At tampok natin ngayon itong OFW party list. Number 83 sa balota po sila. O siya ka-coffee, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig, yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook, pasayo na lang ng like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you in my next video, ka-coffee. Bye-bye.